Tahimik ang araw ng Abril nang biglaang kumalat ang balitang pumanaw si Sandra Cam, isang dating opisyal at kilalang personalidad na walang inuurungan sa kanyang mga pahayag, lalo na pagdating sa mga taong nasa kapangyarihan. Isa siya sa mga pinakaprangkang bumatikos kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at bago siya tuluyang na maalam sa edad na 64, malinaw at buo ang loob niyang ilahad ang kanyang saloobin. Dismayado siya sa pamahalaan ngayon. Sa mga huling panayam niya, diretsahan niyang sinabi na walang malinaw na direksyon ang kasalukuyang administrasyon. Tinuligsan niya ang anyay mabagal na kilos ng gobyerno sa mahahalagang isyu at hindi siya nagdalawang isip ipahayag ang kanyang pagkadismaya. Para kay Sandra, hindi sapat ang ganda ng imahe. Dapat ay may resulta. Sa paningin niya, nababalot ng mga dating problema ang kasalukuyang sistema at hindi niya ito kayang palampasin. Matagal nang nasa mata ng publiko si Sandra Cam. Taong 2005 nang maging laman siya ng balita matapos niyang ilantad ang umano'y operasyon ng Jueteng at idawit ang ilang kilalang opisyal sa kontrobersyal na Payola Scheme. Hindi siya natakot banggitin ang mga pangalan, kaya't naging simbolo siya ng tapang at lantaran sa paglalantad ng katiwalian. Noong 2017, naging bahagi siya ng Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Ngunit kahit nasa loob na siya ng isang institusyon ng gobyerno, nanatili siyang mapagmatsyag. Isa sa mga isyu na kanya mismong binunyag ay ang umano'y nawawalang bilyong piso mula sa proyekto ng peryahan ng bayan. Sa halip na makisabay sa agos, siya pa mismo ang humiling kay Pangulong Duterte noon na alisin siya sa pwesto para hindi siya maisangkot sa anumang irregularidad. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, gumawa siya ng isang hakbang na ikinagulat ng marami. Humingi siya ng paumanhin kay dating Senadora Leila de Lima at inamin na ginamit siya noon upang siraan ito. Isa itong pahayag na hindi inaasahan mula sa isang tulad niyang matapang at matigas magsalita. Ngunit dito lalo siyang nakilala bilang taong marunong humarap sa katotohanan, kahit pa ito ay magdulot ng panibagong kontrobersya. Sa loob ng tahanan, siya ay hindi lang kilala bilang matapang na babae, kundi bilang isang mapagmahal na ina. Mama Ningning ang tawag sa kanya ng kanyang mga anak. Ayon sa kanyang anak na si Marco, pinalaki silang may takot sa Diyos, may respeto sa tao, at may malasakit sa kapwa, mga aral na nakuha nila mula sa kanilang ina. Sa kanyang pagpanaw noong April 10, hindi pa inilalahad ng pamilya ang sanhi ng kanyang pagkamatay, marahil upang bigyang respeto ang kanyang katahimikan. Ngunit ang kanyang iniwang pangalan ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng bansa, hindi bilang isang perpektong opisyal, kundi bilang isang babaeng nagsalita kahit mahirap, kumilos kahit delikado, at humarap sa katotohanan kahit mag-isa. Ngayon, habang pinagluluksa siya ng kanyang mga kaanak at ilang taga-suporta, hindi maiiwasang balik-balikan ng mga pahayag at pasabog na minsang yumanig sa gobyerno. Si Sandra Cam ay isang taong hindi madaling kalimutan dahil sa bawat pagkilos at bawat salitang binitawan niya, may laman, may tapang, at may layuning ipaglaban ang tingin niyang tama